Andito naman tayo sa pinaka-paborito kong ano. Ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. Kasi parang lagi kong inisip yung mga pangako ni Lord sa akin. Na gusto ko ba na yung mga pangako ni Lord na binitawan niya na ang inasahan ko masakit pa sa inaasahan ko. Yun ang dating ba sa akin. Kasi inisip ko na paano ba na yung mga pangako ni Lord na bigay sa akin mas higit pa sa doon sa sinanasan. No? Kaya tayo mga kapatid, sikapin natin na asahan din natin na kung ano yung pangako ni Lord na nasa isip natin, na tumatak sa ating isip na dapat isipin natin na kung ano bang mga pangako ni Lord na ibibigay natin na mas higit pa sa lahat na ating inaasahan. No? Kasi para sa akin, alam mo yung pangako, pinakadabis talaga ito. Kasi yun ang nagbigay sa atin ng inspirasyon. Kasi tulad na sa ating mga anak, di ba? Pag pinangakuan natin na kung magiging honor ka lang, bibili kita kung ang gusto mo. Ganon din si Lord. Kung ang pinangako niya, bibigay niya. No? Tulad na sa akin, magpupas po tayo sa aklat ng Hebreo 10:5. Manalig kayo sa pag-ibig sa faith. Mga kasya kayo sa inyong pinagkilit sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan hindi kita pagkukulangan, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Amen. Amen. No, di ba napakaganda yung pangako ng Diyos sa atin? Amen. No? Kumananin lang tayo. Huwag natin isipin, huwag natin pahalagan yung pera. Kasi pera lang yan. Kasi naranasan na rin namin yun kung ano yung gano'ng kahigpit sa pangangailangan. Kasi habang inisip ko yung pira, mas lalo kang nadidiin. Naranasan na namin yan na mangutang, baon kami sa utang, naranasan namin. Dahil iniisip namin na magkaangon kami. Ang kala namin ang solusyon sa kahirapan, mangutang sa mga linding-linding na yan. Pero yun pala magpapahamak sa'yo. Eh mga kapatid, huwag natin isipin, bakit kailangan din naman natin ng pera? Kasi pag walang pera, parang hindi tayo makakilos. No? Kasi parang lang walang pagkaiba sa pagdumakot ka ng buhangin. Pag dumakot ka ng buhangin, tapos hindi kita mo lang na hawak, lalo na sinabasan yung buhangin sa kamay mo. Pero pag mahawak ka lang ng pakunti-kunti lang, diba nasasalo lahat? Ganon din ang pera. Huwag mo masyadong isipin yan. Kasi sabi nga nila, money is only sa number, piece of paper. No? Pero, mahalaga sa atin ang pera. Eh, sabi ng Panginoon, no? Huwag kayong mag-alinlangan. Kasi, hindi kayo magkukulang. Amen. Hindi kayo magkukulang. At hindi ko kayo, mas lalo hindi kayo papabayaan. Amen. No? Yung pangako ng Diyos, ng pagkaito sa pangako ng Diyos sa angka ni mula kay Abraham, at kay Jacob, na hindi ko hayaan na maubos ang inyong lahi, bagos padamihin ko inyong lahi ang kasindami ng buhangin. Amen. Sa dagat. Kaya tingnan mo, kung ano karami ang mga lahi ni Jacob. Napakarami, di ba? Ilan lang silang pumasok sa itong araw, ilan lang sila. Pero nung lumabas sila, napakarami na nila. Ganon ang pangako ng Diyos. Kasi, ang Diyos hindi mapagsamantala ng mga katulad sa kanila na kilala niyo ba si Edith Peregrina? Yung may kanta si Edith Peregrina na my place of love cannot be broken, di ba? Ang pangako na hindi nawawasak, hindi na ganun masigit ba doon ang pangako ng Diyos? Ang pangako niya, hindi niya tinutuloy, ibibigay niya lahat basta maging tapat ka lang sa Kanya. Amen. Importante sa atin may katapatan tayo sa ating puso. Kasi kung wala tayong katapatan sa ating puso na maglingkod sa Kanya, useless din ang lahat. Kasi kung ano mang mga kasalanan natin, kasi minsan yung kasalanan natin, yun yung dahilan kung bakit hindi tayo nakapagpangalagad sa Diyos, hindi tayo magpaglingkod ng diretso Dahil iniisip natin yung kasalanan natin. Sabihin mo, napakalaking kasalanan ko,
kahirapan. Kahit naman siguro, anong prayer ko? Hindi siguro ako tatawarin ng Diyos dahil sa aking malaking kasalanan ng kanya. Pero dyan tayo nagkakamali. Kasi sabi ng Diyos dito sa Hebreo pa rin, 17. Pagkatapos ay sinasabi pa niya, kalimutan mo na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Pero yan ang sabi ng Lord. Basta lumapit ka lang sa Kanya, pagsisi, tanggapin mo siya ng Diyos na tagapagligtas. Nalimutan niya lahat ng yung mga kasalanan natin. No? Huwag tayo at hindi na lumapit sa Kanya kasi alam naman natin na tayong lahat ng mga kasalanan. Wala namang perfecto sa atin. Minsan nadudulas pa rin tayo. Kahit nandito na tayo ngayon, minsan nakakasala pa rin tayo. Pero sikapin natin na kung tayo ay nadulas, bumangon tayo. Huwag natin hayaan na yung sa ating pagkadulas ay gugulong pa tayo sa saligan. Huwag hayaan yan. Kaya pag nadulas tayo, na natumbalon tayo, bangon tayo. Ganun kunting pagpaglang, ayos na. Kasi ang pangako ng Diyos, handa siya magpatawad sa atin at anong oras. No? Ako nung araw, inisip ko rin niya na hindi ko naman kailangan humingi ng tawad kayo. Mula naman ang pinagbiyagang tao, hindi ako pinom, hindi ako namigarilyo. Yung pumapatak sa isip ko eh. Eh sabi ko, hindi ko na kailangan pa na simpa-simpa, hindi ko na kailangan pa kasi iniisip ko sa sarili ko, perfecto ako eh. Hindi pala yung basihan na ako hindi ka pinom, hindi ka namigarilyo, hindi ka nangangaway, hindi ka naman sa kapwa mo, wala kang debiado, akala mo perfecto na. Yung pala malaking kamalian pala yun. Iisip ko lang pala yun. Akala ko lang yun. Yung pala, mas lalo malaking pananagutan ko kay Lord. Buti na lang, natatakuan ko ang katotohanan. No? Kasi wala na pala yung posible kung di natin hanapin ang katotohanan. Wala na ibang buhay kundi magbasa tayo ng Bible. Kasi yun lang ang paraan para malaman natin ang katotohanan. Hindi yung makikinigan tayo kahit saan. Wala kasi, yun ang kailangan ng ganyan na yan. Diyan ka rin makakuha ng kamalian. Pero pag nagbasa ka ng Bible, yun, diyan mo makuha tunay na katotohanan, higit sa lahat. No? Kasi, ang Diyos kasi, magpapatawad. Sabi na nila, if you believe in God, you'll be saved. Sabi ko kaibigan ko nung araw, hindi mo na kailangan magsimba kasi naniwala ka may Diyos. Kasi pag naniwala ka may Diyos, ligtas ka na. Amen, kurihin. Ako naman nung araw, naniwala ako na gano'n pa lang. Pag maniwala ka may Diyos, maligtas ka na. Yung kurihin ng Diyos. Kaya minsan, napasalamat din kahit naman na inaaway ko yung si Pastor Eddie nung araw. Nagpapasalamat pa rin ako sa kanyang asawa na nanimulat ang mata ko sa katotohanan. Kasi kung hindi kaya sa kanila, hindi ako matututo, hindi ako magising sa katotohanan. Siguro sa inyo, wala nakagawa sa inyo yung anniversary doon sa Camp Rami, kung ginalap yung anniversary sa Camp Rami, ang kingdom, TOJ, kalimutan ko na, basta? TOGF. Ha? TOGF. TOGF, Kingdom of Jesus Fellowship? Yes. Sipin nyo, gano'n ko ka, tawag ka, ano naman tawag sa'yo, tawag ka lang walang hiya. Ayaw mo masumama doon. So, sorry, magkano, sabi ko na yung testimony ko. Hindi ko naman, ayaw mo sumama doon. Ito naman si Susan, pilit ako sinasama. Sabi ko, ayaw ko nga. Kasi nag-iniwan kami sa Sokas. Alam ko, si Sister Bibi Dulo, yung tinitranan niya dyan, yung malapit sa Dunabi kay Tatang. Ayaw ko sumama. Eh, nagagalit sa akin si Eldersali na yung lapit sa Kamprami. Ano sa asar ko? Nagpakaw ng isang karton na Jay. Totoo yan. Tapos lahat ng mga asawa-asawa ng mga tindi doon, hinihila ko pa isa-isa. Pinapainom ko sa van, kasi masasaya sa kinabing van pinapainom ko doon. Pagdating sa kalangitaan ng yung mga lalaki, mga lasing na, nagtaka sila
kung bakit yung mga asawa nila mga lasing na. Paano yung malasing? Pinakainom ko na dito sa likod. Tapos yung pagkagsalita sa Pastor Reggie, lagi kong sinusunod yan. Susunugin kita ngayon. Sabi ko yan. Hindi naman ako nalaman kung bakit. Parang inuudyogan ako ng demonyo na gano'n ang gagawin mo. Sabi mo, kaya minsan kasi, tayo, minsan, pag wala sa isip natin, gagamitin tayo ni Satanas. Kaya huwag natin hayain na gamitin tayo sa ganun aspecto kasi pangit. Kaya nga minsan yung mga yung hayop kami, minsan may makaray ka ng mga salita ng maganda. Minsan iniitor mo na ngayon kasi naranasan ko. Gawain ko rin kasi naiintindihan ko sila. Kaya mga kapatid ko din kay Kristo, huwag nating hayaan na gamitin tayo ng diablo para sa kapakanan natin na hindi maganda. Kasi nangako naman ang Diyos kung ano talaga yung kasalanan natin, handa siya magpatawad. Amen. Handa siya magpatawad at kahit anong oras basta, lumapit lang tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Amen. Walang imposible ka, Lord. At magandang umaga sa inyo lahat. Amen.